Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. And for today po ay pagpapatuloy po natin yung ating serye na seminary edition for our whole year. And for our topic po for today ay may pamagat po na sino si Jesus at Arius or Arianism. And for our scriptures naman po, you can find it on Book of Philippians chapter 2 verse 6 to 7. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. For the English version po ay, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And for Tagalog version naman po, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. And for our teachings naman po, number 1 po ay, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Ibig sabihin po na si Jesu Cristo daw po ay ganap na Diyos, kapantay at walang hanggang kasama ng Ama. Siya po ang Diyos mula pa noong una at bahagi ng banal na Trinidad, na binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pagka-Diyos po ni Cristo ang pundasyon po ng ating pananampalataya, sapagkat siya po ang tagapagligtas na may kapangyarihang magdala po ng kaligtasan sa sanlibutan. And for our second teaching naman po, a proper understanding of the Trinity guards as against false teachings. Ang tamang pagkaunawa daw po sa Trinidad ay mahalaga po upang maprotektahan po tayo sa laban po sa maling katuruan. Ang Trinidad po kasi ay nagpapakita po ng pagka-Diyos po ng Ama, Anak at Espiritu Santo bilang tatlong persona ngunit iisang Diyos. Ang pagkaunawa po sa katotohanan ito ay tumutulong po upang manatili tayong tapat sa tunay po na pananampalataya. And for our last teachings naman po, the divinity and humanity of Christ are both essentials for our salvation. Ang pagiging Diyos daw po at tao ni Kristo ay parehong mahalaga sa ating kaligtasan. Bilang Diyos po, siya po ang sakdal na alay para po sa ating mga kasalanan. Bilang tao naman po, nauunawaan po niya ang ating kahinaan at tinubos po niya ang ating kalagayan. Ang dalawang katangiang ito po ay nagpapakita po ng kanyang pagiging natatanging tagapagligtas. And tayo naman po ay dadako para po sa ating mga applications. Number 1 po ay, be discerning about teachings that diminish Christ's deity and humanity. Maging mapanuri daw po sa mga katuroang nagbabawas sa pagka-Diyos o pagkatao po ni Kristo. Ang mga aral po na ito ay maaari magdulot po ng pagkaligaw sa pananampalataya. Kaya maging masigasig po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos upang maunawaan po ang kanyang katotohanan. And for the second application po, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. Kilalanin daw po natin si Kristo ay ganap na Diyos at ganap na tao. Huwag po natin itong pagwalang bahala sapagkat ito po ang susi sa ating relasyon sa Kanya. Sa Kanyang pagka-Diyos po kasi mayroon po tayong tiwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang pagkatao. Mayroon po tayong pag-asa sa Kanyang pagdamay. And for our last application naman po, number 3, learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. Pag-aralan daw po natin ang kasaysayan ng simbahan sapagkat dito po natin makikita kung paano po ginabayan po ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya sa katotohanan. Ang mga konseho at katuruan po ng mga naunang Kristiyano ay nagbibigay linaw po sa mga mahalagang doktrina tulad po ng Trinidad at pagka-Diyos po ni Kristo. Ito din po ay magbibigay po ng inspirasyon upang mapanatili po ang ating pananampalataya sa kasalukuyan. And dito po nagtatapos ang ating devotion for today. Thank you po for listening.